So, ito na guys. Yung Oreo na gawa ko ay 90 pieces yan lahat. Hi guys, good morning! For today's video ay magkakat ako ng Graham. Kahapon kasi gawa ako, ngayon magkakat ako. Darating kasi yung ice cream ko mamaya, ang delivery ng ice cream ko, kaya kailangan malinis yung, may space pa yung ref bago sila dumating, kaya ikakat ko na maaga pa lang. So kanina, pagbukas ko, binamano ko Graham. So kinat ko na, natigas na siya. Ibang part natigas na. So pwede na yung i-cut. So ito yung una kong ginagawa guys. Ito yung ginagamit ko sa paggawa ng pag-packaging ng Graham, yung foil para to sa tig 20 sa Graham bar. Yung mini naman meron akong meron akong packaging sa 10 pesos. Mamaya papakita ko. Tapos na akong mag-cut ng ng foil. So ito naman ay ikakat ko ulit siya. Paliitin ko ulit siya. Ikakat ko muna ulit yung malinis po pala yung kamay ko, nag-sanitize po. So ikakat na natin yung foil para sa Graham. Ito yung ginagamit kong cutter. Maganda kasi ang ganito, dito ko ikakat yung foil kasi hindi magdikit-dikit. Hindi kagaya sa gunting na pag ginunting mo, nagdidikit-dikit. Minsan napupunit pag iniisa-isa mo na siya. So ito, kahit hindi mo na isa-isahin, hindi, pag tinilas mo siya, hindi mapupunit. So ang may designated size po siya. So ang size na ko is 14 cm. Okay. Yan. So 14 cm yung sukat ko. Yan. Siya. Na ako mag-cut, ang gagamitin kong pambalot sa Graham. So, kailangan guys, sakto lang talaga yung sukat kasi minsan pag over sa sukat kasi guys, mahirap i-seal, mahirap i-balot. Mahirap siya i-seal, kaya kailangan sakto lang talaga. So, yung sukat ko guys, ganyan lang siya guys. So, ganito. Ganyan siya, oh. Ganito guys. Ang tips lang para mag-cut ng Graham, kailangan siya yung matigas. Kailangan talaga siya matigas. Pwede naman yung hindi masyadong matigas, saka mo na lang i-cut. Kumbaga i-cut mo lang siya, kumbaga saka mo lang ibalot. Kumbaga i-cut mo lang siya, tapos i-freeze mo ulit, tapos pag matigas na, saka mo siya ibabalot. Ayan guys, meron tayong label para dito sa styro sa foil. Ito yung label natin, Oreo kasi yung ikakat ko ngayon. And then ito naman yung sa tig 10. Okay. So ayan, inuuna ko yung tig 10 kasi madaling matunaw ito at yung Graham. Para hindi na ako gumamit ng cup. Meron kasing cup na ginagamit dati, yung ginagamit ko dati. Pero pag sobrang frozen naman din at saka pag pwede na rin to pang mabilisan. Wala kasi akong extra cup ngayon, kaya ito na lang yung gagamitin. Diretso na ako. Ito kasi sa akin guys, pang lang to, pang tindahan. Pag mga reseller ko dati, ginagamitan ko siya ng cup. So next time siguro pakita ko kung paano gamitin yung cup. So ito guys, Milo na to. Last flavor ko na to guys. Bali yung Milo, isang tab lang kasi ito yung natira yung nakaraan akong ginawa. Hindi ako nakagawa kahapon ng Milo kasi pagod na si Inday.
Hi guys! So, tapos na ako magbalot ng graham. So, ito yung finished product natin. Papakita ko sa inyo. Medyo konti lang yung production ko ngayon. Pero okay na. Papakita ko lang sa inyo ha. So, ito na guys. Yung Oreo, nagawa ko ay 90 pieces yan lahat. 60 pala. 60 yung tig 20. Tapos, 30 yung tig sa 10. At ito naman ay 42. Tapos, ito naman is 24. Na strawberry yung maliliit na cut. So, ayan. Kanina may bumili na. So, nabawasan na yan. Yung Milo naman, isang tab lang to kasi tira lang to nung nakaraan kong production. Hindi ko na-cut. So, ayan lang. So, bala kong dagdagan yan mamaya. So, gagawa ulit ako ng ano. Tapos, hindi ako nakagawa ng mangga dahil kinain nila yung mangga. Graham ko guys is 4 flavors lang. Mango, Milo, strawberry at saka Oreo. Yun kasi yung madali lang din gawin. At saka ayoko na din magdagdag kasi wala na akong paglalagyan. Sa resizer owner kasi time consuming ito, pero dahil sa laging dinidemand ng mga tumer ko, lalo ng mga estudyante, so hinahanap talaga nila ito kasi sanay na sila na meron talaga ako. So ayan, kaya kahit papano, kahit sobrang busy ko na sisingit ko talaga yung paggawa ng graham kasi hinahanap ko talaga ng mga tumer. So ayan lang guys. Bye bye.